sariling bait. Yan ang tawag nating mga Pilipino sa mga taong hindi marunong gumawa ng sariling desisyon, tulad nito. Ano kaya mas maganda dito? Ito? O ito? Talaga? Mas gusto ko to eh. Sige na nga. Ito na lang. Mula sa maliliit hanggang sa pinakamahalagang bagay sa ating buhay, tulad naman nito. Ipapalaglag ko ba? Di ba masama yun? Seryoso ka ba? Sige na nga. Tila likas sa ating mga Pilipino ang dumepende sa sasabihin ng iba. Bakit nga ba? Hayaan niyong bigyan kayo ng kasi ng 3 kadahilanan. Una, kasi tayo palang mga Pilipino ay culturally dependent. Sa paggawa ko ng bawat desisyon, hindi pwedeng ini-exclude ko yung opinion ng ibang tao. Sa ibang bansa, parang wala kaming paki sa'yo. Pero dito kasi, yung family bonds, yung mga sa relationship ko sa relatives, with friends, parang nako-conscious tayo sa ganon. Kaya para sa akin, personal ko opinion, importante yun. Kasi gusto ko rin pangalagaan yung relationship ko sa mga tao na kapaligid sa akin. Pasok ang sagot ni Kuya sa paliwanag ng social psychologist na si Mr. Joselito Ereño. We talk about the Asian countries like the Philippines, most probably we try to conform. But it does not necessarily mean that we cannot decide for ourselves. It's just that somehow we are predisposed culturally to try to look at the perspective of other people before we make a final decision. And in a sense, that's who we are, especially for talking about Filipinos. Ngayon natutunan ko, lalo sa field na pinasukan ko, kailangan hindi yung environment yung mag-a-adjust sa akin, kundi ako yung mag-a-adjust sa kanila. So, ang tendency, kailangan malaman ko kung papayag sila sa mga actions or notions na gagawin ko. Ang sagot ni ate ay kabilang sa 2 kadahilanan. Kasi, ito ang dikta ng ating genes at environment. Psychology kasi may nature and nurture. Ibig sabihin, you also have the predisposition and also the nature. Ibig sabihin, the nurture pala, the environment also helps you to have that perspective. Ngunit paano kung malala na ang pagkadepende mo sa opinyon ng iba? Dito na pumapasok ang 2 dahilan. Kasi, na-develop na sa kanya ang tinatawag na learned helplessness. Humihingi talaga ako sa taong alam kong mas magaling magpayo. Lagi kong pinoconsider kung ano yung opinion niya, kung ano yung iniisip niya. Talaga, yun nga, sabi ko nga talaga nakaka-apekto siya. So, nagko-consult muna ako sa iba bago ko gawin yung isang bagay. Kaya, yung conformity kasi at some level is acceptable. Pero when it becomes extreme o yung malala na that you cannot decide for your own anymore, then of course it becomes a problem. Actually, there is such a thing as called yung learned helplessness. No? Yung learned helplessness kasi is that somehow you've learned to be helpless. Na in a sense, you don't think anymore, you feel na you are not as competent, you are not as good, therefore you don't try to decide on your own. What you do is that kapag narinig mo, that is what that majority think, you just automatically follow. Tunay nga naman marami tayong malalamang kadahilanan dito sa kasi. Muli po, ito si Tessa Distor sa uulitin. Magpapa-rhinoplasty ba ako? Gusto ko, tingnan mo, oh. Sige, hindi na.